Mga kapensyonado, tanong ko lang. Kumusta na ang ngayon nyo? Hanggang ngayon ba, hinihintay nyo pa rin ang bayad o update na parang hindi dumarating? Dahil ngayong araw, may malaking balita akong ibabahagi, isang update na direktang makakaapekto sa RARO payments at pension system sa buong Pilipinas. Kung isa ka sa libo-libong pensioners na araw-araw umaasa sa RARO para sa gamot, pagkain, at pang-araw-araw na gastusin, huwag kang aalis dahil sa video na to, malalaman mo kung bakit naantala ang ilang payments. Ano ang ginagawa ng gobyerno at kung paano ka maaapektuhan sa mga darating na buwan. At alam ko, marami sa inyo ang matagal nang nagtatrabaho, naghulog buwan-buwan, at ngayon, parang nakakalimutan ng sistema. Pero dito sa channel na ito, hindi kayo nakakalimutan. Dito, ang bawat balita, bawat update, at bawat paliwanag ay para sa inyo, mga LAANA members, pensioners, at retirees sa Pilipinas. Kaya kung gusto mong mauna sa lahat ng updates tungkol sa RARO payments, pension reforms, at mga bagong patakaran ng gobyerno, huwag kalimutang mag-subscribe at turn on ang notification bell. Dahil dito sa ating channel, boses mo ang mahalaga, at tungkulin ko na ipaalam sa iyo ang katotohanan bago pa ito umabot sa balita. Ngayon, simulan na natin, ito ang pinakabagong RARO Payment Update at Pension Crisis Analysis 2025 na dapat malaman ng bawat Pilipinong umaasa sa RARO. Chat said. Seniors, ready na ba kayo? Dahil sa wakas, ito na ang balitang matagal nating hinihintay. Ang Universal Social Pension ay ilalabas na sa Hunyo 2025 at ngayon ay unti-unti nang inilalabas ng gobyerno ang mga detalye tungkol sa schedule, eligibility, at kung paano matatanggap ng mga senior citizens ang tulong pinansyal na ito. Kaya kung ikaw ay lolo, lola, o may mahal sa buhay na senior citizen, huwag kang aalis dahil napakahalaga ng update na ito, baka dito na magsimula ang pagbabago sa buhay ng maraming Pilipinong nakatatanda. Sa simula pa lang ng taong 2025, umalinggaw na ang usap-usapan tungkol sa isang universal pension, isang programa na layuning bigyan ng tuloy-tuloy na tulong pinansyal ang lahat ng senior citizens sa buong bansa, kahit hindi pa sila kasali sa RAES, BSIS, o anumang pension program. Ang layunin nito ay siguraduhin na walang senior citizen sa Pilipinas ang magugutom o maiiwan sa hirap, lalo na sa panahon na halos lahat ay nahihirapan sa taas ng bilihin at gamot. Ngayon, kumpirmado na, sa Hunyo 2025, magsisimula ang unang bugso ng pamamahagi ng Universal Social Pension. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, YESV, magiging phased rollout ito. Ibig sabihin, unti-unti itong ipatutupad sa bawat rehiyon, upang matiyak na maayos ang proseso at walang senior citizen ang malalampasan. Unahin nating pag-usapan ang eligibility. Ayon sa opisyal na anunsyo, lahat ng senior citizens na edad 60 pataas na hindi tumatanggap ng pensyon mula sa alinmang ahensya ng gobyerno ay otomatikong kwalipikado. Hindi na kailangan ng NAIA o GSIS record. Ang tanging kailangan ay valid birth certificate at barangay certification na nagpapatunay na ikaw ay residente ng lugar. Sa madaling salita, kung ikaw ay isang senior na hindi pa nakakatanggap ng kahit anong tulong buwan-buwan, ito ang pagkakataon mong magkaroon ng sarili mong pensyon. Ayon sa YESG, ang halagang matatanggap ng bawat benepisyaryo ay 1,000 kada buwan bilang panimulang halaga. Pero hindi diyan nagtatapos, plano ng gobyerno na itaas ito sa 1,500 o 2,000 sa susunod na taon depende sa magiging budget at tax collection ng bansa. Ang magandang balita pa, direkta itong ipapadala sa mga senior citizens, maaaring sa pamamagitan ng cash card, remittance center, o personal distribution sa mga barangay hall kung saan may listahan ang IRA. Kung ikaw ay nagtatanong kung kailan eksaktong magsisimula, tandaan ito, unang linggo ng Hunyo 2025, sisimulan ang payout sa mga pilot areas tulad ng Region IE, Calabarzon, Region IE, Central Visayas, at Region NASE, Davao Region. Susunod dito ang Metro Manila, Region E, at Region sa kalagitnaan ng buwan. Pagdating ng Hulyo, inaasahang sakop na ang buong bansa. Pero teka lang, mga lolo at lola, hindi lang ito basta tulong pinansyal. Ito ay simbolo ng pagkilala ng pamahalaan sa mga sakripisyo ng ating mga nakatatanda. Isipin nyo, ilang taon kayong nagtrabaho, nagpalaki ng anak, at nagbigay ng kontribusyon sa lipunan. Ngayon, panahon naman ng gobyerno na bumawi sa inyo. Ang Universal Social Pension ay hindi limos, ito ay karapatan ng bawat Pilipinong senior citizen.
Habang ipinapatupad ito, patuloy na hinihikayat ng IAGI at ng mga lokal na pamahalaan ang bawat pamilya na update ang records ng kanilang mga nakatatanda. Kung may lola o lolo ka sa bahay, tulungan mo silang magparehistro. Hindi ito mahirap, pumunta lang sa barangay hall, magdala ng at birth certificate, at doon ay tutulungan ka ng social worker na maisama sa listahan. Tandaan, ang cut-off ng registration para sa unang payout ay hanggang Mayo 15, 2025. Ngayon, baka tinatanong mo, paano kung nakakatanggap na ako ng maliit na allowance sa kay, pwede pa ba ako dito? Ayon sa IAGI, kung hindi ito regular na pension o allowance mula sa GSIS-LARES, maaari ka pa ring maging kwalipikado. Layunin ng batas na ito na tulungan kahit ang mga may lokal na suporta, basta hindi pa sila tumatanggap ng national pension. Sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar o walang access sa internet, may mobile registration vans na ikot sa mga probinsya simula Abril 2025. Magdadala sila ng mga form, mag-aasikaso ng biometrics, at tutulong sa mga lolo at lola na hindi na kailangang bumiyahe pa. Napakagandang hakbang ito dahil marami sa ating mga nakatatanda ang hindi na makalakad ng malayo o wala ng kakayahang pumunta sa bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi rin mawawala ang mga tanong tungkol sa pondo. Marami ang nagtatanong, saan kukunin ng gobyerno ang pera para sa milyon-milyong senior citizens? Ayon sa Department of Budget and Management, nakalaan na ang mahigit 100 bilyon para sa unang taon ng implementasyon ng Universal Social Pension. Ang pondo ay magmumula sa reallocation ng sin tax collections at sa unutilized social programs ng nakaraang taon. Ibig sabihin, hindi ito dagdag buwis para sa mga mamamayan. Habang papalapit ang Hunyo, aasahan natin ang mas maraming anunsyo mula sa IAGI at sa opisina ng Pangulo. Maglalabas sila ng official payout schedule bawat rehiyon, kaya kung gusto mong manatiling updated, siguraduhing nakasubscribe ka sa mga opisyal na Facebook page ng IASLE at Like Ninyo at syempre, dito rin sa aming channel dahil dito mo unang maririnig ang mga tunay na update na mahalaga para sa ating mga senior citizens. Hook reinforcement: kung gusto mong malaman kung kailan eksaktong ibibigay ang pensyon sa lugar ninyo, manatili hanggang dulo dahil ibibigay ko ang mga probinsya at petsa ng unang bugso ng payout. Narito na. Hunyo 3, 10 Calabarzon, Davao Region, Central Visayas. Hunyo 11, 20 Encir, Ilocos Region, Bicol Region. Hunyo 21, 30 Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga, at iba pa. Pagkatapos ng Hunyo, magsisimula na ang monthly disbursement cycle. Kada unang linggo ng buwan, makakatanggap na ng 1,000 ang bawat kwalipikadong senior. Kaya mga kababayan, kung may kakilala kang senior citizen, huwag nang palampasin ang impormasyong ito. I-share mo ang video na ito para mas maraming lolo't lola ang makinabang. Huwag nating hayaan na may maiwang walang benepisyo dahil sa kakulangan ng impormasyon. At syempre, kung gusto mong manatiling updated sa mga government pension programs, beneficiary list releases, at payment schedule announcements, huwag kalimutang like, subscribe, at turn on ang notification bell. Dito sa ating channel, ang bawat balita ay para sa inyo, mga ordinaryong Pilipinong umaasa sa kalinga ng gobyerno. Sa pagtatapos, isang mensahe para sa ating mga lolo't lola. Hindi kayo nakalimutan. Ang Universal Social Pension ay patunay na kinikilala ng bansa ang inyong ambag. Sa kabila ng mga taon ng paghihintay, narito na ang tulong na para sa inyo, tulong na magbibigay ginhawa, dignidad, at pag-asang hindi pa huli ang lahat para sa mas maayos na bukas.